Ipinasilip ng Department of Public Works and Highways ang magiging bagong itsura ng sidewalk sa EDSA sa oras na matapos ang rehabilitasyon. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Delikado Agaw buhay Di ba, walang sidewalk. Maglalakad yung mga tao sa kalsada mismo. Ganito inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang dating disenyo ng sidewalk sa EDSA. Sa pag-iinspeksyon niya kaninang madaling araw sa ilang parte ng EDSA gaya sa bahagi ng Ayala, may mga harang ang sidewalk at kailangan munang dumaan sa kalsada bago ito malakaran. Ang problema ngayon na nakaharang to, naglalakad sila sa kalye mismo kasama ng mga kotse, kawawa naman yung mga tao. Kailangan safe. Hindi safe kasi pagka babani ka from the bus o kaya pag babani ka from itong footbridge dito, wala silang sidewalk na lalakaran. Bahagi ng EDSA rehabilitation ang pagpapalawak at pagsasaayos ng sidewalk at bike lane dito. Sa EDSA southbound bahagi ng Estrella, tapos na ang paggawa ng mas malapad at elevated na sidewalk. Yung bike lane, ilalagay na rin natin, ipoprotect na natin. Isasama na natin sa sidewalk. Kung maglalagay ka ng barrier ng harang, gagawin sisikip Sisikip para sa pedestrian, sisikip din para sa sasakyan. 10 inches ang taas at mahigit 3 metro ang lawak ng sidewalk. May tactile paving din dito na makatutulong sa persons with disability. Ayon sa DPWH, pasilip pa lang ito sa magiging itsura ng sidewalk na ipapagawa sa buong EDSA. Sa Hulyo target makumpleto ang Phase 1 ng EDSA rehabilitation mula Rojas Boulevard hanggang Orense. Mayo pa lang daw, matatapos na ang pagkukumpuni sa mismong daanan ng mga sasakyan para hindi naabutan ng tag-ulan. Malaking ginhawa raw ang bagong sidewalk para sa ilang siklistang nakausap natin. Pero daing pa rin nila ang ilang natirang harang sa shared sidewalk at bike lane. Maganda ngayon yung disenyo ng bike lane kaysa sa dati. Delikado yun ma'am, yung mga puno at poste kasi lalo kung minsan yung iba kasi nanggigit-git. Siguro po bawasan lang din po yung obstruction kung gagawa po tayo hindi ng ganito para in case na mas gumanda, lumuwag-luwag pa, pwedeng dalawang bikes yung magkasabay na. Tugon naman ni Secretary Dizon, Susubukan nating kausapin yung mga utility companies para mausog natin, para hindi na sila sagabal. Pero as of now, hindi naman natin magagawa lahat. So, dahan-dahan. nakahanda rin daw ang DPWH sa posibleng epekto sa EDSA rehabilitation ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo bunga ng krisis sa Middle East. Pero sabi ni Dizon, hindi nito dapat maapektuhan ang timeline ng proyekto. Lahat apektado pero yung schedule hindi dapat maapektuhan yun kasi tuloy-tuloy dapat. No, pero yung presyo, wala tayong magagawa. Ganun talaga. So, kailangan na nga tayo mag-adjust. Meron naman tayong mga provision sa mga kontrata na pwede tayong magtaas kung may grabing pagtaas ng materyales. Kampante si Dizon na hindi maaantala ng oil price hike ang EDSA rehabilitation sa kabila ng mas mababang budget ng DPWH ngayong taon. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.